Eto na nga ba sinasabi ko eh, no? Hindi po a-attend. Hindi a-attend. Dito si Inday. Si Inday na sa invitation ng NBI, hindi na siya nag-attend nung una, hindi ba? Kasi may dahilan siya. Kaya meron daw siya kasing hearing sa Congress, yung Quadcom nga. Although kinansel ng Quadcom niya, hindi pa rin siya umattend. Ngayon, nagbigay siya ng pahayag, pwede naman palang hindi umattend daw sa NBI. So wala siyang balak umattend. Ngayon, bago yung recent interview niya, kasi may dadalahan siyang, yung opening yata ng OVP satellite niya, no? Magkakaroon doon ng, party. So, hiling magpa-party, ang hiling gumastos. Tapos, doon nga, makikiramay yata. Makikiramay yata doon sa pinsan niya. So, yung pinaka-importante, doon sa NBI na kailangan magpunta siya, kailangan niya magpaliwanag at kailangan niyang ipaalam yung nagbabanta sa buhay niya. Hindi ba? Ito yung pinaka-importante, di ba may nagbabanta sa buhay nito ni Inday? Sabi niya, may nagbabanta sa buhay ko, kaya nasabi ko yan. So, ngayon, binibigyan ka ng chance ng NBI na magpaliwanag. At ibahagi mo kung sino yung nagbabanta sa'yo para maprotektahan ka. So, nasan? Tumatakas. Tumatakas po sa invitasyon. Ganito ang klaseng politiko na gusto ng mga didilis. 'Di ba? Ganyan. Yung hindi nagpapaliwanag sa mga ginastos niya, sa confidential fund niya, sa mga resibo, sa mga acknowledgement na imagine more than 400 acknowledgement receipt po ang bogus. Alam niyo, naiintindihan niyo ba yung bogus? Peke, pineke. Yung 5 doon, chichirya pa. Si Raimundo Nova, Fernando Tempura, yung pangsa, meron pang si Owishi, si Mary Grace Piatos, si Kokoy Villamin, meron pang iba. At ngayon po, inano yan, binerify, wala. Hindi sila nag-e-exist sa PSA. Wala silang SOB, Certificate of Birth. Wala silang Certificate of Marriage. Wala silang Certificate of Death. Kahit death na lang nga wala pa rin. Walang record. More than 400 acknowledgement receipt. More than 400 na mga pangalan na hindi nag-e-exist po sa Pilipinas. Tingnan nyo na kalokohan nitong vice presidente ninyo, no? Tapos ayaw magpaliwanag, no? Ayaw magpaliwanag. Ngayon sa NBI ayaw din magpaliwanag. Maraming dahilan. Kung wala kang tinatago, di ba? Pwede mo ipaliwanag. So ngayon, itong mga didilis, bakit daw yung kay sa BP lamang, dapat din daw questionin yung kay PBBM. Dahil nga yung kay PBBM 10.7 billion yung kanyang pinagsamang CF and IF noong 2023. Uulitin ko. Yung kanyang pinagsamang CF and IF noong 2023, 10.7 billion. Bakit daw hindi kino-question? Hindi na po ako nagsabi nito ha. Mismong mga senators na hindi ka alyado ni PBBM. Hindi ka alyado ito ng mga Marcos. Actually, against sila. Si Subiri, Dilawan. Hindi po yan kaalyado ng Marcos. Kasama yan sa gustong pabagsakin ang mga Marcos before. Mga Dilawan yan. Pimentel, loyalista yan ng Duterte. Hanggang ngayon, di ba? Sa Senate hearing. Pimentel, loyalista yan ng Duterte. Si Angara, isa ring Dilawan. Yang tatlo na yan, kung nanonood kayo ng balita, no, sila na mismo nagsabi, ang CFIF ng presidente ang pinakamalinis na liquidation. Hindi po siya malinis. Pinakamalinis na liquidation.
So, paano mo questionin? Eh, wala kang questionabling wala namang questionabling budget. Lahat ng sinabmit sa COA na lahat ng mga dokumento na isubmit nila, may mga programa. May mga programa po ha, hindi bogus, hindi gawa-gawa. May mga programa, may mga binayaran, nag-e-exist po yung kung kumpanya man yan or kung tao man yan, nag-e-exist. No? Malinis po ang kanyang CFIF. So, paano ko i-questionin ng mga didilis? Ano naman ang iimbestigahan? Ang tanong. Yung pong, bakit ang laki? Alam nyo, kung mapapanood nyo yung mga kalamidad, yung mga laging may problema, may sunog, laging si PBBM is laging sumasaklolo. Hindi lang po yung mga local government. So, pwede niyang gamitin kasi doon yung CF niya yung CFIF niya di ba? Kasi hindi naman lahat kasi may mga budget na kasi yan. Hindi ka pwedeng hugot ng hugot dito. So, yung CFIF niya, pwede niyang gamitin, pwede niyang paglagyan doon sa mga emergency. Emergency like yung mga, like nung may, di ba, namigay siya ng mga yero, ng mga ng mga, doon sa mga binagyo, di ba? Nagagamit po ng presidente yan, nagagamit sa tamang sa tamang pag-spend. So, may programa, may pinaggamitan. Yung kay Inday, gawa-gawa. Sipin mo ha, meron siyang safe houses. Para saan? Yung magka-aarkila na mga safe houses na ang mamahal. Almost 50,000 per day. More than 200,000 per day. Ganong kalalaki ang mga VIP safe houses. Dinaig pa yung mga safe houses ng mga talagang witnesses natin, yung mga whistleblower. Tapos may yung mga informant niya, saan niya ginagamit yung mga informant niya? Ang tanong, 'di ba? Ginagamit niya ba talaga? Or baka pinambabayad sa mga vloggers? Tayo ay nagtatanong lamang, 'di ba? Kasi nagkalat ang vloggers ng mga Duterte sa kaya nakukuha ang pondo. Ngayon, nung third quarter, kasi iniimbestigahan yung CF niya, suddenly, naglaho po yung kanyang mga safe houses tsaka mga informant. Imagine that. First quarter ng 2023, second quarter ng 2023, at nung last quarter pala ng 2022 ha. Ngayon, nung nag-start na imbestigahan yung CF niya, biglang naglaho. Nagkataon talaga, biglang naglaho yung kanyang mga safe houses at saka yung kanyang mga informants. So, hindi na natin mahahagilap kung sino yung mga informants niya. So, diba? Ito nga yung na-question yung kay PBBM, malinis ang liquidation. Doon ka humanga kay PBBM, diba? Billion ang hawak niya. Pero malinis ang liquidation. Itong si Inday, million pa lang. Hindi pa umaabot ng hindi pa umaabot ng billion yun sa kanya. Nasa more than 700 million pa lang yung disallowances niya. Million pa lang yung hawak niya. Ala, garapalan. Ang daming questionabling transaction niya. 'Di ba? Paano mo papahahawakin ng billion ito kung sa million pa lang? Pumapalya na. Nangungurakot na. Tapos, hindi pa makapagpaliwanag. Hindi niya pa maipaliwanag. 'Di ba? Lagi siya nagtatago doon sa confidential fund na pangalan. Kahit naman tinawag mong confidential fund yan It doesn't mean na pwede mong pekein yung mga pangalan. Although may alias yan, dapat may pangalan pa rin yan kung sino ang yung pinagbigyan mo, 'di ba? Hindi ibig sabihin ng confidential fund, hindi ka binibigyan ng authority na gumamit ng ibang certification. Kagaya ng ginawa niya, ginamit niya yung certification ng AFP. Tama ba 'yon? Mali. Yun lang. Paano mo pahahawakin ang isang politiko na maliit pa lang halaga, hindi niya nakakayang hawakan, may questionable na, paano pa pahahawakin ng mga bilyon-bilyon? Paano pa ito magbe-presidente?